lumalabas na balita na mga kapapalangga ay tutuluyan ni Liza Ahas Araneta. Ito yung mga na ano natin, nakuha natin sa mga puting ahas. Yung iba dito mga golden snake. Natutuluyan ni Liza at ni Tambaluslos si Pangulong Duterte, makikipagsabuatan sila sa ICC. Alam nyo na yan, December, sinabi ko sa inyo, para damputin ang former president. Ang tanong, papayag ba ang taong bayan, ang 32 million na bumoto kay Inday Sara na legit na damputin ang kanilang ang former president dahil sa kagustuhan ni Liza Ahas Mugs at ni Tambaluslos. At kasama na si Kuting yan, siyempre kahit underdog ay under Kuting yan o under Pulboronic, yan ang kanilang gagawin kay Pangulong Duterte. Kaya naman ngayon maraming lumalabas na mga isyong mga baming-baming ba dyan sa Kongreso. You know, yan po ay pwedeng pakana nila para takutin ang mga taong bayan para magkaroon ng martial law, para gayahin ni Kuting at ni Liza ni Tambaluslos ang ginawa ni Senior na pananakot na nga sa taong bayan at pangsisikil sa karapatan nating lahat. Maui Spencer, how are you? You're there. So, mga kababayan, let's talk about muna the underdog. Okay? Underdog na sinabi nga ni Jotox. Yan ang pangalan niya. Ni Jotox Ponce Enrile, o yan, may bago siyang pangalan na si Jotox, ay wag nga daw makita na parang, kung gusto niya makinig kay Maharlika, kay SAS, kasi sila ay mga bayad ng, bayad daw ng China, di ba? Yung mga ganun ang sinabi, wala namang maipakita na kami ay tumanggap ng pera. Alam mo, kung ikaw ay nasa posisyon, dahil yan ay utos ni Liza lahat yan. Sabi ko sa inyo, hanggat nandiyan sila, lahat po na nangyayari dito sa ating bayan, ay utos lahat ni Liza Smugs yan. Alright? Ngayon, mga kababayan, si Atty. Glenn Chong may pinost siya 13 hours ago. Sabi niya dito, ang giveaway or clue na si Liza Ahas Marcos ang nasa likod ng paratang ng CIZA or the Cagayan Economic Zone Authority Administrator na si Jotox laban kay Maharlika at kay SAS ay pagsasalarawan nito sa administrasyon ni Marcos Jr. bilang isang underdog. Para sila ngayon ang kaawa-awa. Kumbaga, emotional appeal, kaluoy man si Underkuting, yung mga ganon, di ba? Kaluoy ko niya. Yan ang sabi ni Atty. Glenn Chong. Sabi niya, it means a person or group who is not expected to win in a competition. Oh, hindi ka talaga mananalo. Oh, see that? So, ibig sabihin, winner na tayo kasi underdog na sila eh. Kaluluoy. Imagine mo, they have the money. Andyan yung ating trilyones na pera sa kanila. Tapos sila na ngayon ang acting na underdog. O tama ka, Atty. Glenn Chong. O diba? So, nanalo na tayo dahil nga super powerful ng ating bosses. Kaya, ang portrayal nila na drama-drama na sila ay walang kumbaga, wala silang power, kinawawa sila ni Maharlika. At ang na kami lang, gano'n. Ibig sabihin mo, wala kayong kwentang mga buwaka ng genemies ninyo. Diba? Ano yan? Wala kayong mga yag balls? O, di talo na kayo, bumaba ka na Kuting. Dahil ikaw napupuno ka ng pulburon. Bumaba ka ng ginayupak ka, mag-resign ka na, para baka bitbitin ka ng taong bayan sa pangbubusabos nyo sa mga Pilipino. Bago ko ito lang message ni Atty. Glenn Chong, di ba, ulitin natin, ang Davao ay may mga nang damatay, may mga lumulubog sa baha. Anong ginagawa ng presidente niyong under pulburon? Nagpa-party kasama ang mga classmate niya at nagpupulburon. Yun ang nakarating sa akin. Ilan ang tinira niyang pulburon? Ilan ang tinira mong pulburon ng party Kuting? Ayon sa ating puting ahas, nag-session na naman daw kayo. Imagine ninyo mga kababayan, habang nilulubog ang inyong mga palangga sa Davao, si Kuting ay nagpa-party at ayon sa ating informant ay nagsisesyon na naman sila kasama ang kanyang mga kliyente. Ang sarap ng buwakan ng inang buhay nila, nilalapastangan nila ang pera ng bayan habang kayo ay nangandamatay. Tapos ano ngayon, nga lang tayo? Tatahimik lang kayo dyan sa bayan? Oh, ano sabi ni Atty. Glenn Chong? I have personal knowledge na noong kampanya sa Halalan 2022, kumuha si Ahas ng isang banyagang eksperto sa temang underdog upang maging consultant niya dahil dito ang tema ng
ng kampanya ni Marcos Jr. The Marcos campaign was appealing for sympathy from the voters of its underdog candidate. Remember yung mga drama ni Kuting noon na nasugat-sugatan siya dito? Oh, maaaring pakanalang nila yun, yung may bumato sa kanya. Kunyari, mga pinklawan ang bumato. We'll talk about pinklawan later. Pakana din nila yun based dito sa statement niya, Attorney Glenn Chong, na mismong alam niya, dahil nandun si Glenn Chong during the campaign period. Nandoon siya. So kung ito ay Attorney Glenn Chong, based sa iyong witness, na ito ang drama ni Lisa Smugs, yung mga nagbigay kunyari ng pera, si Aling Pasing ba yun? Yung kunyari, yung mga isda, bigay-bigay pera, kay Kaluoy man si Kuting, tapos drama-drama si Kuting, kung isulit na yung pera, di ba? Magkasabwat sila doon ng mga, sino ba yung, sa Caloocan yata yun? Naalala niyo yun? So, ibig sabihin, ginago talaga tayo, binudol talaga tayo. You know what? Nung si Kuting ay yung drama-drama na nasugatan dito, nag-message pa ako kay Buwaka ng inang Lisa Smugs. Kasi concerned ako, how's BBM, how's Pulboronic, gaganon-ganon ako doon. Oh, he's okay, Marlica, da. So yung pala, ginamitan tayo ng underdog strategy or, strategy or team based dito sa statement ni Attorney Glenn Chong. See that? Kung paano tayo budulin noon pa lang? Kaya nga hindi ako nag-stick sa kanilang pambubudol, mga kababayan, dahil hindi tayo papayag na forever tayong bubudol ng mga buwaka ng Ginemis na ito. Tuloy natin sabi ni Glenn Chong. Personal knowledge sa noong kampanya sa Halalan 2022, kumuha si Ahas ng isang banyaging eksperto sa temang underdog upang maging consultant niya dahil ito ang tema ng kanyang kampanya ni Marcos. The Marcos campaign was appealing for sympathy from the voters for its underdog candidate. So underdog siya, kunyari, Kaluloy. Sa totoong buhay, kawawa talaga. Underdog talaga siya ni Lisa Smugs. Hindi lang underdog, under Kuting and under Pulboron. Kasi the moment na hindi nagustuhan ni Lisa ang mga eksena ni Kuting, jombag agad, at para hindi na lang kumibo si Kuting, sasaksakan ni Lisa Ahas Araneta Smugs ng Pulboron si Kuting para tuluyan na maging Kaluloy, underdog, diba? Under Kuting. Meow. Okay, then sabi ni Glenn Chong, this means that CISA, administrator and CEO, was only a mouthpiece of Lisa Ahas Marcos. Okay, let's go. Noda pa ba kayo? Na sino ang punot dulo ng kadyutahan ng lahat ng ito sa bayan natin? Sabi ni Glenn Chong, it is as if Ahas made the accusation herself. Okay? On the other hand, by using China as the bogeyman, okay, Ahas is showing us that she actually views China as her enemy. Okay? Di ba? Ginamit nga na ang China ay tagabayad sa amin. Stop ko muna dito. Ulitin natin. Ito, appointee ni Kuting si Jotox Ponce Enrile, na hindi niya kayang ipagtanggol yung kanyang dating jowa na si Alfie Anido na base sa report dyan sa social mainstream ay tinegi ng kanyang kapatid, si Alfie Anido, that was 40-something years ago. Hindi niya may pagtanggol. Tapos meron silang negosyo, bilyonaryo. Ilan bang nakurakot ni Enrile? Ayan, kakainin na lang ng lupa. Ilan ang nakurakot ng Jutang Ginemis matandang yan na naging ugat ng kahirapan, naging traidor sa lahat ng traidor dito sa bayang ito. At ito ang nagbunga ang mga anak niyang, mga traidor din, na yan ay, even si Enrile ay self-confessed na ang kanyang mga anak ay naging addictus benedictus at ayon nga sa ating mga puting ahas ay mga kaklase ni Kuting sa pagpupulboron. So mga kababayan, sila ang nagpapatakbo sa inyo sa presidential assistant to the president, 'di ba? Ay pulboronic, bangag dumudugo na nga daw yung ilong sa nasusobrahan lang sa kakapok pulboron. Ito yung nagpapatakbo sa ating bayan. So ngayon, uupo na lang kayo dyan. Kayong mga OFW, you talk to your family, your kids, your friends, na ito yung ginagawa sa atin ng buwaka ng inang ahas na pulboronic government. Okay, balik tayo sa statement ni Attorney Glenn Chong. Okay? Sabi ni Glenn Chong, matapos silang tulungan ng China over the years, traidor talaga. Okay? So, note, I purposely omitted certain facts about the consultant. Okay. The campaign and personalities involved because I am expecting the trolls to attack me for this revelation. I want
I want to gusto kong, sabi niya, Tagalogin ko na lang, sabi ni Attorney Glenn Chong, gusto din niyang pretuhin ng bonggang-bongga ito ang mga trolls na, bayad ni Liza Smugs gamit ang pera ng bayan sa sarili nilang taba, okay, sa sarili nilang kawali, and serve them hot, okay? Yun ang sabi ni Attorney Glenn Chong. Ano sabi niya? So, sino ang nasa likod ng paratang kina Marlica at Sas na bayad sa China? Walang iba kundi si Liza Smugs, si Lisa Marcos ang national problem. See that, mga palangga? So, yung mga trolls dito, tama, para may vlog ulit kayo, para kumita kayo ng bonggang-bongga, at least nakakatulong ako sa inyong mga nilalamon everyday. Diba? So, mga kababayan, so ito ngayon, ang utos, under Kuting, under Pulburon. So ngayon, ang challenge natin dito kay Pulburon na to, na gusto po nila again tanggalin sa limelight ang expose ni Pangulong Duterte, yung expose ko. Kaya nga matagal na akong gustong gurgurin ng mga yan. Diba? Nag-release na ako ng statement dyan sa inyo na kapag may gumurgur sa akin, wala pong iba. Ang behind niyan ay si Lisa Ahas Araneta Marcos et al. At na-report ko na nga po yan dito sa gobyerno ng Amerika. Yung buha ka ng inang babaeng ahas na yan. Paulit-ulit to kasi wala naman akong kaaway. Ngunit itong pag-criticize natin sa Pulburonic government ay hindi makayanan ni Lisa Ahas kasi nga siya ay vindictive, narcissist, mapaghiganti, may saltik. Lahat ng saltik ay nakuha niya. Alright? So ngayon, ang utos niya, mga palangga, ay huwag tigilan ang Maharlika and the rest of you guys. Okay? Unlimited ang budget to attack Maharlika from the PCO, from Mel Robles, Black Ops and everything. Maharlika, you have to gurgur Maharlika for whatever means. Imagine niyo, yung alindugtong to, pinagmimitingan nila, na ang ginagawa lamang natin dito ay i-expose ang kadyutahan, ang kahayupan na ginagawa nila sa ating bayan. And we all have the right to expose, to speak up. Dahil binababoy na ang buhay natin at kinabukasan ng ating mga next generation and the generation now. So instead of what? Straighten up nila, iayos nila ang pamumuno nila ni Kuting, under Pulburonic. Kung ikaw ay mayroong accountability, meron kang transparency sa taong bumoto sa iyo na not 31 million, 11 million dahil ayon sa pag-aaral ayon sa investigasyon ng mga lumalaban dito sa fraud, katulad nila TN Trio. TN Trio ang nag-investiga dyan, na dinagdagan ng 20 million ang boto niya noong 2022, and also in support sa affidavit ni Attorney Glenn Chong noong September last year na hanggang ngayon hindi sinasagot ng buwaka ng inang Liza Smugs na siya ay nakipagsabwatan sa Smartmatic based on the signed affidavit ni Glenn Chong. Sina? Imbis na ayusin nila ang pamumuno nila, ang ginawa ng mga buwaka ng GNMS, manggipit. Huwag na tayong lumayo. Ana Corda. Tingnan mo si Ana Corda ang buwaka ng GNMS. Mamaya, sila dito, nagsalita sila tungkol sa, nag-press con ng mga jutang GNMS. Okay? Diba? Look at Ana Corda. Ginipit si Macanas. Ongoing pa rin. Hindi pa natin alam kung ano pa result. But definitely, pag natapos na yan, yung case kay General Macanas, na dating general, dating nagsilbi sa bayan, pero itong pinagkakaatupagan nila. Gipitin ang lahat ng nagkikriticize. Nung panahon ni Duterte, lahat, kahit ako, kinriticize ko Pangulong Duterte, lahat kayo, puti, dilaw, lahat kayo mga jutang GNMS tayo, nag-away-away tayo, minura nyo si Duterte. Diba? Ako hindi ko siya minura, pero kinriticize ko ang kanyang mga taong gumagawa ng katiwalian. Kasi ganun, kung talagang mahal mo ang Pilipinas, hindi ka lang mahal mo ang bayan mo, mahal mo ang Pilipino na gusto mong bumangon, diba? Gusto mong may pagbabago talaga, hindi sarado utak mo na parang kabayo o parang bangag sa pulburon. Nagaganong-ganong ka lang, okay, Kuting, tira pa more, okay, pulburon pa more. Hindi ganon. So ngayon, imbis na ayusin nila, okay, pagandahin ang takbo ng Pilipinas, abala si Lisa Smugs na pumundo ng pumundo sa kanyang mga kasabwat
para gipitin tayong lahat. At number 1 na ako. Ba't hindi tayo magpapatinag? Sabi ko nga, hanggat may boses si Maharlika, hanggat may dugong tumitibok-tibok sa aking puso, sa umaagas sa buong sistema ko, ay magsasalita tayo dito. Hindi tayo magpapatinag. Dahil ito po ang purpose nila. Para panghinaan tayo. Sabi ko nga, isang beses lang tayo mabuhay sa mundong ito. Kung patakot-takot tayo, although sa Pilipinas talagang kanila ang power lahat. DOJ. O, kumusta ba si Remulla ngayon? Mukhang matitegi na. Wala pa rin, hindi pa rin nagpapakita. Maalis na yan eh. Binibitin-bitin lang eh, para dilehin yung aking expose dito. So, see that? Mga kababayan, saan pupulutin ng Pilipinas? Pagdating sa baha, wala. Pagdating sa lindol, wala. Pagdating sa baming, wala si Kuting. Natutulog, nagpapanggap na may sakit. Tapos, nasa kasal, nasa inuman, nasa pulburunan. Ano ginagawa nyo? Papayagan ba lang ng tatarantaduhin kayo ng mga buwaka ng genemis na ito dahil hawak nila ang pera ng bayan? Sabi nga natin, mas powerful ang bunganga natin. Ako, tinaya ko na, galit na ako mga palangga. Galit na galit ako. Bakit? Kailangan nyong kumilos. Kailangan nyo mag-speak up. Kung hindi pa kayo nag-speak up, mag-speak up na kayo. Dahil ako, yung ulo ko dito, nakataya. May bounty ang ulo ko. Okay? Nag-aalala na yung, noon pa, nung sinabi ko sa inyo, nag-aalala ang pamilya ko, natitigil na nga nila ako eh. Natumigil ka na kasi mapapahamak ka dyan. Sabi ko, putang ina, patay kung patay. Isang beses lang tayo mabuhay. Lahat naman tayo madadalin sa hukay. Diba? Una-unahan lang. Depende kung sino ang mamalasin. But syempre, mga palangga, nag-iingat tayo dahil ang kalaban natin, demonyo. Tapos kayo, ano? Diba? Kailangan nyong magsalita dahil itong pulburon, diba? Itong pulburonic, under pulburonic, binabrush off, tinatakpan nila ang naratibo, okay, na napaka-importante. Diba? Kasi once na nagpupulburon ka, ibig sabihin, incompetent ka. Diba? Physically, mentally, diba? When you talk about health, total health, okay, ng isang tao, incompetent ka, hindi gumagana, dapat nasa sound mind ka. Paano magiging sound mind si Kuting? Laging bangag. Tingnan mo ang sagot kay Duterte. Sinabihan ka, ikaw, kasama ka sa narcolist, ay hindi, nagfentanyl ka eh. Diba? So, ibig sabihin, kasi ambush interview yon dahil wala siyang hawak na script, so nagiging ganun ang kanyang sagot dahil wala siya sa sound mind. So, if you have that kind of president na wala siya sa sound mind niya, at we all know na ang nagpapatakbo, ang isa pang adictus benedictus niyang asawang hitad, diba? Ibig sabihin, mga palangga, the country is in trouble. Double trouble, triple pa na trouble. Diba, ang nagpapatakbo sa inyo, imagine nyo yung mga inupo nila, self-confessed, sila na nagpupulburon. Look at that Siza, ano na yan? Yang si Jotox Katrina. Mismo ang kanyang tatay na sinabi, inamin, dun sa mga previous article, na ang kanyang mga anak, katulad ni Jotox, na si Katrina Ponce, na inakusahan na kumbayad ng China, ay isang druggie. Anong gusto nyo? Ang mamuno? Yung matino? O yung mga durugis, yung mga may saltik sa jutak? At ang mga taong incompetent. You know, when we talk about health, mental health is number 1. How can you make a tough decision in your life in the country if your brain is pulboronic? So you have to act now. Even dito yung mga nakapaligid sa kanilang uniformado na nababayaran ng mga pagkatao, jutang ginas ninyo. Okay, mumurahin ko na kayo, yung mga nahipagsabwatan lang. Pero yung medyo nagtitiis-tiis ng konti at kumukuha ng pagkakataon, for whatever pagkakataon, hindi kayo kasali. Pero yung mga nakipagsabwatan, jutang gininan ninyo, mga wala kayong bayag, puti ang itlog nyo. Why? Sumumpa-sumpa kayo, mga inayupa kayo para to protect and to defend the country. Then, ang pinoprotektahan nyo ay isang presidenteng polboronic na wala sa tamang kaisipan at isang putot-mudlo na first ahas na tumatakbo kapag ini-interview. Diba? Kita ko yung sa sentiments. Oh my God. Nakakaloka yung yung
parang reel ni Daryl Yap. Ngayon mga palangga, wala ba kayong mga pakiramdam? Alam ko yung mga solid palangga dyan. Alam ko nandiyan kayo, nag-aantay kayo ng tamang panahon. Binababoy tayo. Itinatarantado na ang bayan natin. Ang nagpapatakbo sa atin, may mga saltik. When I say saltik, ang kanilang jutak ay may pulburon. Di ba number 1 yan? Pag nag-a-apply ka ng trabaho, di ba may drug test? Dapat nga lahat ka i-drug test sa mga yan. Actual live sa independent clinic or hospital na talagang walang alteration. Di ba? Na hindi natitwist, hindi na babayaran yung result. Hindi na babayaran yung doktor. Di ba? Dapat actual. Kasi based nga sa manifestation ng ngiwi ni Kuting, ay makikita mo yung sintomas or manifestation ng isang taong under pulboronic. So, hindi lang siya, Kuting is underdog ni Liza Smugs. But hindi siya underdog of the Filipino people dahil kaluluoy siya. Underdog siya ng asawa niya. Well, under Kuting. Kasi nga, pusa. Di ba? And under pulboronic. At yung mga drama-drama ni Jotox Ponce Enrile na ang biktima ay sila. Jutang ginin ninyo, kayo pa biktima. Nasa inyo ang pera ng bayan, kayo pa ang makaarting biktima kayo. Wow! Eh di kung kayo ang biktima, di sana pala kami ang namumuno dyan. Kasi kaya namin kayong hilain kasi underdog kayo eh. If we talk about that, yung kanyang presentation sa meaning ng underdog na sila ang kaluluoy, sila ang apektado. Tanginan nyo, apektado ang taong bayan sa ginagawa ninyo, sa pagpupulboro ninyo, pag-iimbita ng mga kaklase ninyong mga botod. Yung mga botod. Alam nyo, may nag-message sa akin, Sir, sorry, hindi ko dapat to itatakal, bigla ko lang naalala. Very interesting yung message sa akin. I think he's from Iloilo or somewhere. Pero I will look for your email, sir. Sabi niya, Mahalika, alam mo ba, na isa kang na ikaw ay makabagong Graciano Lopez Haina. Tapos binasa ko yung message niya. Tapos binasa ko si Graciano Lopez Haina. Although inaral natin yun sa history, sino si Graciano Lopez Haina? Si Graciano Lopez Haina ay isang katulad ninyo na nagbuo, okay, ng organisasyon para ang tawag sa kanya ay propagandista nung unang panahon, nung 1800s. Ipinanganak siya noong 1856, namatay siya noong 1896, 40 years old ang tinagal niya yung buhay niya sa mundo kasi due to tuberculosis. So binasa ko yung email sa akin. Marika, isa kang kahintulad ni Graciano Lopez Haina na nung panahon ng 1800s na lumaban sa mga Kastilang sumakop sa atin, na tayo ay ino-oppress, sinusuppress ng mga dayuhan sa ating bayan. Kaya ito si Graciano Lopez Haina ay isang matalinong bata mula sa Iloilo na sinubukang mag-aral. Okay, hindi ko na yun yung mga history niya, tsaka na lang yun. Siguro isang yun. Gawa tayo ng mga 8-10 minute vlog just for Lopez Haina. Sabi niya, matalino, nag-aral ng doktor, hindi nakatapos, nag-aral sa San Juan de Dios, Sabi niya, then lumipad ng Espanya. At doon sa Espanya ay nagbuo ng organisasyon. At kasama siya doon sa, naging kaibigan niya si Rizal. Okay? Sa Solidaridad. Okay? So ngayon, kasama doon sila ang mga batang estudyante nung unang panahon, nung 1856, nung panahon ng mga Kastila, na lumalaban para sa ating kalayaan. Dahil tayo sinakop. Diba? Dahil tayo sinakop ng mga mapang-aping mga jutang Ginemes. And now, sabi niya sa akin, Mahalika, you know the Fray Butod. Mga Frailing Butod. La Solidaridad. Thank you, Mac. Di ba? Ilonggo pareho kami. Ano yung Fray Butod? You read it. Very interesting. F-R-A-Y. Butod. B-O-T-O-D. Kasi Ilonggo. Ano yung butod? Di man laki ang tiyan. Alam mo, nung tinawag ko si Liza Smugs na butod, never ko naisip si Graciano Lopez Haina. Sabi ko, is this a coincidence lang ang nangyayari? So anyway, si Graciano Lopez Haina ay isang matapang na gusto niyang makalaya ang mga Pilipino sa mga kamay ng mananakop. Okay? So ngayon, mga kababayan, tinatawag niya ang mga praile noon, mga pare na Fray Butod.
Kasi bakit? Ano ang sinisimbolize ng butod? Suga pa sa pagkain, suga pa sa alak, kung may pulburo nun, suga pa sa pera, suga pa sa sex, suga pa sa lahat. So it's the same freaking, you know, distinction or ano, yung ibig kong sabihin dito kay Liza Smugs. Yung bunganga kasi. Nauna yung bunganga ko sa mind ko. Minsan ganun talaga. Okay, slowly, Maharlika. Okay, I will try my best, to be slow. So, once na tinawag ko si Lisa Butod, mga kapalangga, Lisa Butod, ibig sabihin, baliban siya literal na butod. Di ba lagi-lagi kong sinasabi sa inyo na sinasaksak niya ang pera dyan sa loob ng tiyan niya, lahat ng jalak sinasaksak niya, lahat ng paglamon na masasarap sinasaksak niya, lahat, di ba yun ang, if you nagpa-follow kayo sa akin, nung nag-start ako na nag-ano kay Butod, yun ang exact pagpapahalin tulad ko. So na-revive yung aking history nung ako'y high school. Yeah, I think I remember that, Pray Butod. So, yun. Kaya thank you, sir, dun sa nag-message. I will look for your message one day and masasalamatan kita. So, bakit ko to kinukwento? Tangin na, 1800s, nakikipaglaban natin mga ninuno. Diba? Sa mga butod, mga priling butod. At now, ano nilalabanan natin? Ahas na butod. Noon, ang nilalabanan ng ating mga ninuno ay mga Kastila, mga mananakop. Ito sarili mong kalahi, mga taksil, mga traidor sa ating bayan, mga kapalangga. See that? So ano to? Nauulit ang history. So from 1800s, ganito pa rin ang pinag-uusapan ng mga Pilipino. Ang mga butod. History repeats itself, Kat Serrano. So, somehow sabi ko, ano nangyari kay Graciano Lopez Haina? So, namatay siya due to tuberculosis kasama si Marcelo H. del Pilar. At although hindi sila nagwagi nung time nila na mapalayas ang mga Espanyol, ang mga Pray Butod, mga priling butod, mga palangga, pero hindi sila nakalimutan ng history. Okay? Pero ako ayoko maalala actually if you ask me, na gusto mo ba maging Lopez Haina o yung mga tulad na lumaban na maalala ka, kahit hindi ako maalala ng tao, basta gumanda lang ang buhay ng mga Pilipino. Grabe mga palangga ang ginagawa sa atin, mga butod na ito. Kahit hindi ako maalala. Yeah, I don't care. Kahit hindi nyo maalala, basta lang makalaya ang Pilipino sa mga buwaka ng inang pulboronic. Ito pa rin, from 1800s, ito pa rin ang pinaglalaban ng mga Pilipino na kinakawawa, inaapi ng mga buwaka ng inang mga taksil, katulad ng mga butod. Tulad sino pang butod dyan? Si Tambaluslos, butod yan. Si Kuting, under pulboronic, kaya hindi butod. Halos lahat ng mga kongresista, ng mga majudyo, mga butod. So yan ang sinisimbolize ng matatakaw sa lahat, sa lapi ng bayan, power, money, pulburon, sex, babae, lahat. Ito yung nagre-representa sa mga yawa na ito. So ano, after 100 years, meron na namang ipapanganak na Graciano Lopez Haina o Andres Bonifacio. This is the same story. Kakapagod, di ba? Ito pa rin, yung mga anak nyo later on, 100 years from now, ito pa rin ang pinag-uusapan natin. Imbis na ini-enjoy ng Pilipino ang kanyang sariling lupain, ang sariling yaman, ang sariling resources. Pero sino nakikinabang? Ang mga buwaka ng inang dayuhan na pakikipagsabwatan ni Lisa Butod kay Michael Ma and the rest of the smugglers. See that? Tapos sa pakikipagsabwatan ng mga buwaka ng Genemes na men in uniform sa pagsusuporta sa mga butod na katulad ni Lisa at pulboronic na katulad ni Kuting, ni Tambaluslos na butod. Lahat ng malalakian tiyan na nakikita mo, you call them butod. And you remember Graciano Lopez Haina fighting for the mga Kastila sa mga priling butod. My God, mga kababayan. Kanina, anong napanood? Nag-press con si Acorda. Nag-press con si Acorda at saka si DILG Secretary at silang dalawa. Nakisyo may bomb threat daw dyan sa Congress. Ito'y let's give them the benefit of the doubt. Ito'y maaring totoo, maaring gawa-gawa lang nila
para sindakin ang taong bayan para maipagsakatuparan nila yung paghihigpit sa mga individual. Paghihigpit, maari, dahil nakakaramdam na sila ng pagbagsak nila ng tuloy-tuloy, pwede nilang i-impose ang martial law. At nakita ninyo ang paghigipit sa mga Duterte. Diba? At nakita ninyo ang pakikipagsabwatan ni Butod, ni Lisa Butod, dito sa ICC. So ito po ay hudyat sa Pilipino na nakikipagtrayduran, nakikipag-connives, nakikipagsabwatan ang taksil na mga butod at mga underpulburon sa ibang bayan o sa ibang lahi para what? Sikilin, okay? Sikilin, gurgurin ang kinabukasan, gurgurin ang mga taong bayan at patuloy na maging alipin. It's the same story from 1800s. Diba? Bagong, sabi ni Palangga. Mamski, thank you Palangga. Bagong butod. Yeah, pwede rin. Bagong butod. Okay, so may bomb threat, prompt threat. Pinag-usapan nila Palangga ng PNP, ng DILG, yung tungkol sa hacking, cybercrime, yung mga, kung ano daw, yung mga nangungunang krimen sa cyberspace. So isa doon ang sinasabi nila, yung mga libelous statement, kasama na tayo doon at kanila daw paiigtingin. Meron silang parang academy, something like school para i-recruit ang mga Pilipino para turuan kung paano labanan ang cybersecurity. It's good ang cyber attack. It's good yan. Kung yan ay intensyon para protektahan ang ating national security sa Pilipinas. But it's not good kung yan ang mga i-recruit nila ay gagamitin against us bloggers, against us netizens. Kasi si Lisa Ahas Araneta Smugs ay may record na yan na nakipagsabwatan dyan sa DICT. Kay Ivan Uy, nakasabwat din ni Lisa nung nakipagsabwatan siya sa kay Smartmatic based on the signed affidavit of Attorney Glenn Chong na ginagamit nila ang power, ang pera ng bayan para manggipit at gamitin yung cyber libel na yan to attack Maharlika and the rest of the fighters or the warriors here. So yung mga drama-drama ni Abalos, alam naman natin yan, at ni Ana Corda na yan, mismo ang buwakan ng inang yan, ang numero unong ng gipit kay General Macanas at gagamitin nila, magpapaaral-aral daw sila para to protect and defend the country. Tangina, kung you talk about protect and defend the country, in the first place, kayo, dalawa, ang unang mag-alsa dahil kayo ay appointed ng under Pulboronic, under Kuting at ni Butod, na si Lisa Butod. See that? So you're not for defending the country. Ng drama-drama mo, DILG Secretary Abalos, na kesyo, ang sabi niya, no siya daw ay sumumpa, nag-take daw siya ng oath, ay talagang para nga siya sa protektahan ng bayan. Sabi niya, kita mo naman sa ating pambansang awit na Bayang Magiliw. O putang ina, jutang Jedemes, pati pamagat ng lupang ng pambansang awit na lupang hinirang, bangag ka. Nung bata ako, nagkakamali ako dyan, elementary. Pero sinigurado ko na kapag tinanong ako, lesson yan, pag tinanong kayo, ano ang pambansang awit nyo, ang pamagat ay lupang hinirang, hindi Bayang Magiliw. That's the first, salbo, pag kumanta ka, Bayang Magiliw, chuchu-chuchu, di ba? Tapos sabi niya, ito, sinasabi ni DILG Tambalasos, syempre, yung kanta na yan, ang sabi ay, ang mamatay ng dahil sa'yo is the country. Tapos ipaglaban natin, really? Really? Pinaglaban niyo ang country pero nanggigipit kayo, magkakasabwat kayo lahat? Kung gusto mo ipaglaban, Abalos, ang sinasabi mong bansa, mag-resign ka. Bitbitin mo si Kuting dahil alam mo, 1,000,000% ang nag-appoint sa'yo ay isang may saltik at underpulburon. Huwag niyong lilinlangin ang taong bayan na para kayo sa Pilipino. Doon pa lang sa issue ko last year, nang dinownload nyo ang funds from DICT to MMDA. You know that? 1 billion, nawala na rin yan sa hearing. You know that? Yung nakakapalo sa inyo. Kung kayo ay mahal nyo ang taong bayan, jutang jininan nyong lahat. Dami yung kasinungalingan. Tapos pinag-uusapan nila doon, ito ay doon sa kanilang press con mga palangga.
tinanong sila ng reporter kasi they talk about yung top 5 crimes na nangyayari sa Pilipinas in terms of cybercrime. So, sinasabi hacking, cyber attack, cyber libel, chuchu, yung mga love scam. Sabi ng isang reporter, "Sir, do you have a data kung ilan ba ang record na mayroong tayong love scam?" Sabi ang tanong dito kay PNP Accorda, ang sabi niya, tas tumawa yung mga buwaka ng ina doon. Tumawa din yung host, hindi ko alam kung ano nakakatawa doon. Ang tanong sa kanila, may record ba kayo kung ilan ang nabiktima ng love scam? You know the love scam? Yung lalandi-landiin ka sa internet, tapos ibibigay mo yung bank account mo, magpapadala ka ng pera. Mag-ingat kayo dyan kasi nangyayari yan worldwide. So the question is, tinatanong kayo, mga ulupong kayo, may record ba? Ang sabi ni si Accorda at si Abalos, matawa-tawa mga gunggong. That was a serious question. Tapos ang sagot, wala silang record. Diba? Ibig sabihin, wala silang ginagawa. Kasi if they are competent, lahat yan, ilan ang love scam, ilan ang libel, ilan ang cyber attack, ilan yung mga ilan yung mga theft. May mga theft pa daw. Identity theft. Okay? So nakatawa-tawa kayo, seryosong question, ibig sabihin, under kayo ng what? Under kayo ng pulburon? Wala nakakatawa doon, ang tumatawa lang. May saltik sa utak ng tinatanong ng right ng serious question. Then, sabi nito ni Abalos, dididiinan niya, sabi niya, ang number 1 dito yung theft. You know, pagnanakaw, you know, kasi ito'y nakaka-apekto sa ating ekonomiya. Really? Nakaka-apekto pala, ba't nyo ginagawa? Tanginan nyo. Kung meron kayong dapat hulihin, si Koting at si Lisa, dahil yan ang promotor ng theft. Yung mga sinasabi nyong petty theft sa daan, hindi yan nakaka-apekto ng ekonomiya. Ang nakaka-apekto ng pagnanakaw, kayo na mga gumagawa ng kabulastugan dyan sa inyong mga pwesto. Imagine nyo mga kababayan, kung ikaw ay tagutom dahil, you know, kapit sa patalim ka na, magnako ka ng sardinas, magnako ka ng bigas, pag nahuli ka ng pulis, anong ginagawa sa'yo? Pag sumagot-sagot ka ng bonggang-bongga, binubugbog ka dahil ang sardinas, you know, ninakaw mo dahil nagutom ka, nagnakaw ka ng sardinas. Diba? Binubugbog ng mga abusive police. You know that. Pero etong buwaka ng inang People's Initiative na si Noel Oñate na doon sa hearing, unang-unang hearing, na malinaw pa sa sikat ng araw na siya ay gumastos ng grupo niya, ni Tambalusos, ng 55 million para palabas ng ads dito sa Jutang Ginemes na People's Initiative na to para linlangin ang taong bayan, hindi pa nila sinusumite ang report kung sino ang donor ng kalahati ng 55 million at hindi nila maipakita sa Senado. Pero ano ginagawa ng Senado? Pinagbibigyan, di ba? Si Senator Amy ang nag-hearing dyan. Sabi niya kanina sa kanyang press con, inaantay niya 1 linggo na raw na hindi nagbibigay. Anong gagawin natin sa mga yan? They're talking millions. We are talking millions and billions. Tapos easy-easy lang, untouchable sila, pero ikaw, nababangag na rin dahil sa gutom. Dahil wala kang makain, nagnakaw ka ng sardinas. Binubugbog ka sa presinto pag nahuli ka o binubugbog ka mismo sa supermarket ng mga gwardya. Pero itong mga buwaka ng Ginemes na ito, itong Oñate and the rest of the gang, sila Tambaluslos na mismo sinasabi na ni Senator Amy na ang kanyang pinsan ay namudmod ng 20 million. May narinig ba kayo na siya ay kinakasuhan na sa ombudsman? Bakit wala? Ano ito, Senator Amy? Palabas lang? Palabas lang ba ito? If you are for the country, Senator Amy, I know you're doing such a good job right now, but how come na ang kapatid mo mismo na sinabihan mo, okay, na nasa likod nito, doon sa text messages na pinost ko at binlag ko sa inyo, na ang kapatid mo na gusto magstay sa power at ang pinsan mo ay namigay ng 20 million, bakit wala kang ginagawa para sila ay managot sa batas, managot sa ating konstitusyon, dahil yan ang nilalaban mo, na PIPI na yan, na dapat hindi bastusin ng mga kongresista ni Tambaluslos ang konstitusyon at hindi kayo itsapuerang mga senador,
at dapat dapat mag-ayos kayo. Pero bakit hindi kayo nakikipagtulungan sa ombudsman, which is, alam naman natin na hawak ni Butod ngayon, ni Lisa Butod, ang mga ahensya ng gobyerno, but at least you tried it. O you try it. Na bigyan na ng order ang ombudsman, i-declare mo, Senator Amy, na ako, si Senator Amy, pinsan ko, si Romualdez na nakarating sa akin na siya ay nagmumudmod ng 20 million dito sa True Ayuda, Tupad at kung ano-ano pa sa mga kongresista na ito, at ang kapatid ko mismo na gustong manatili sa pwesto gamit ang PI, I demand the Bureau of the Ombudsman, and also I will file an impeachment complaint because this is a betrayal of public trust. At alam mo mismo sa sarili mo na ang kapatid mo, sabi mo nga, at actually 2022 pa lang yata o last year ba yun, nagsasabi niya, wag yung gaganunin yung ading ko wag yung kakawawa, parang wag yung inaano yung ading ko, maraming ahas sa Malacanang. Hindi tayo pwedeng matatapos lang. You have the power there na you're not a vlogger, you're not Maharlika, nasa iyo ang resources, nasa iyo ang kapangyarihan na ibinigay ng taong bayan to do action para sa Pilipino. Bakit wala tayong naririnig? Nakakasuhan ng ombudsman. Puro hiring-hiring buha ka ng inang PI na yan. Bakit wala? Ano to, palabas lang? Hindi kami nagtitiwala, basta-basta. Ngayon gustong kalimutan ni Lisa at gusto nilang gorgorin ang issue sa pulburon na na-witness mo. Well, hindi mo na-witness. Alam mo to, Senator Amy. Ikaw mismo, hindi man sabihin sana sabihin ni Pangulong Duterte yung totoo. Ikaw mismo ang nagmanik-luhod kay Duterte, kay Digong, na huwag isama sa narco list ang kapatid mo. How come you're still protecting your kapatid? You're not for the Filipino people. You are for your kapatid and for your name. Then we will make sure that if di ka gagawa ng tama at babantayan ka namin, kasama ka sa paglubog sa Komunoy. Never again. Marcos, never again. Never, never, never again. Huwag na sana tayo mag-itchosan pa. Mga palangga, yes. I know, sini-inform ko na sa inyo na alam ni Senator Amy, bata pa lang, na ang kapatid niya ay pulboronic. Dapat nga, hindi mo na pinatakbo Nabudol talaga. Diba? Kasi the expectation is, you're supposed to be, or you're supposed to run the government. Right? But it just so happened, nabudol ka ni Lisa Smugs na tuso ang ahas. Hindi mo na-anticipate yon. But you want to protect your family name. You want to protect your pulboronic brother, then we are like doing a, circus diyan sa Senado. Ang sabi mo kanina, Senator Amy, sa iyong press con, na gusto mo sana mag-ayos na, hindi naman kayo nakikipag-away sa Senado, hindi kayo nakikipag-away sa Kongreso, sana maayos na, back to work. No, don't go back to work hanggat hindi mo sinasabi na ang kapatid mo, hanggat hindi mo kinakasuhan or hindi ka nagpa-file ng impeachment. Kaya i-urge mo ang iyong mga kakampi. Kasi pagtatraidor to, pagtataksil to sa bayan, ikaw mismo na sa text message mo na-missend mo sa group, pinakilabas ko na yan. Ikaw mismo, nakita mo na pulboronic, ikaw mismo nagsabi, Panginoon, himukin mo sana ang aking kapatid. The fact na sinabi mo, na himukin mo, you know 100% na yung kapatid mo is not running the government, is not running the show. Kundi siya ay undercutting, underpulburon. So nakapapagod na kasi ako makinig ng kadyotahan nyo dyan sa Senado. Kongreso, paulit-ulit na lang, pinagtyagaan ko lang para ma-share ko sa ating mga kababayan. Pero ito, kung ano na lang tayo dito, drama-drama na lang tayo. Alam ko, magaling ka sa acting kasi nasa arts ka. Magaling din ako sa acting, Pero tayo dito hindi nag-acting. Hindi kailangan ng taong bayan ng acting 101. We're done during college years. Maybe you're good at acting skills. But now, ang tao ay matatalino na. Nasa social media na hindi nyo na kayang, kahit na ubusin pa ni Liza ang pera ni Lisa Butod, ang pera ng bayan para patahimikin kami, mag-hire ng mga tao to file a case against me, against everybody else here, then, hindi kayo magwawagi. Kaya kung gusto mo is save, not yourself, Senator Amy,
kundi ang Pilipino. Dahil bukang bibig mo naman Pilipino eh. If you want to save the 115 or 100 whatever million Filipinos, then as the ombudsman, magpa-press con ka, ombudsman, ako, kasuhan na ito mga buwaka ng inang congressman dahil ako ay para sa Pilipino, hindi ako para sa kapatid ko, kundi hindi lang ako para sa apelyido ko, para ako sa tunay na pagbangon ng Pilipinas. And I now pronounce that my brother is a certified Polboronic because I witnessed it when we were growing up. Okay, tapos. Diba? Tapos na ang chika bumpum. O, di na iligtas mo ng tunay ang Pilipino. Ilang buwan, ilang taon na lang ba natitira sa buhay mo? Senator Amy, ilan na lang ang natitira buhay sa kapatid mo kung magtatagal pa? Dahil alam natin yan, muntik-muntikan na yung matsugi. Hindi pa ba sapat ang limelight na nakuha ninyo ng pamilya ninyo? Hindi pa ba sapat ang pera na nakamkam noon, ngayon, o pera nyo, whatever, kung good or bad money? Hindi pa ba sapat na mabuhay kayo ng patas o maayos, at least man lang for the remaining years of your life? Then iregalo nyo na sa taong bayan. Tama na ang pagpapaikot. Now the mainstream media is kasabwat na rin ng mga sindikatong butod. Nakita nyo, lahat kasabwat. Saan pupunta tong bayan na ito, mga palangga? Ha? Saan pupunta tong bayan na ito na lahat kasabwat dito? Imagine nyo, even ang mga makeup artists, yung mga taong taga-ayos ng kipay ni Lisa, ay may PSG. May condominium. Lahat nagnanakaw. Ang dating mga naglilimahid, binigyan ni Lisa Smugs ng kondo, binigyan ng PSG. Diba? Yung Paul Soriano, naduduan pa, may PSG yan, yung hayop na yan. Halos lahat. Dito na pupunta ang pera ng bayan. Tapos yung mga binabahain ng ganda matay, mamamatay na lang talagang dilat ang mata nang walang suporta ng gobyernong ito. Mga palangga. Nakita nyo? Tapos ngayon, ano mga drama-drama nila ngayon? Anong drama-drama nila, Sandro? May napanood ako. I don't know kung kailan yon na sinasabi ni Sandra, ayan, bumibili ng babae ang hinayupak na jokeling na yan. Si Sandra Chararat. Diba? In-expose ko sa inyo yan noong December, namigay ng pamasko, namili ng babae at chinukchak-chukchak ng mga masyonda bells dyan sa Kongreso. Yan ba ang para sa susunod na henerasyon, Senator Amy? Alam mo naman yan eh. Huwag na tayo maglokohan. Kung anong nakarating sa akin na report, nakarating rin sa'yo. Can you speak up? Not for your family. Dapat masaya ka na dahil ang tatay mo nalibig na sa libigan ng mga bayani. Tapos na ang kwento niya. Then now it's a new story. Let's forget about si Marcos Sr. ganito, gana. I'm not gonna talk about that si Marcos ganito. Senior, tapusin na natin ang issue sa mga senior o yung mga nakaraan. Ilibig na natin lahat sila sa limot dahil ang mga personalidad na yon ang punot dulo ng kahirapan ng Pilipinas, whether may ginawa silang tama nung panahon nila o mali. Dahil hanggang ngayon, pinagdudusahan ng Pilipino. Dahil sa Marcos Sr. ganon-ganon. Dahil nabudol tayo. Ilibing na natin sila sa limot. Ano sinasabi mo dito, Sandro? Yeah. Excuse me. Na napanood ko. Na yung, I don't know kung kailan to nangyari, pero gusto kong magbigay ng ano dito. Gusto ko siyang bonggang-bonggang gisahin. Na ang nagpapaaway daw, okay? Ito exact statement niya. Sabi niya, yung Duterte at Marcos ay medyo daw malayo na ang pinagdadaanan malalim ang pinagdaanan yan or malayo ang pinagdaanan yan. Nila, matagal na silang magkakaibigan. Kaya sabi ganoon, may pattern daw, sabi ni Sandro, may pattern daw yung pangyayari ngayon ng pag-aaway ng Duterte. Okay? Ito daw ay gawa ng oposisyon. Okay? Kasi daw parating na ang midterm election. Kasi ito daw gawa ng Dilawan. Julol, sa Sandro Tararat. Yung jutang Genemes mo na nanay mong butod na punot dulo ng lahat ng kadyayupan sa Pilipinas, ang promotor. Anong dilaw-dilawan na sinasabi mo dahil malapit ang midterm election? Ang nanay mo ang nag-a-appoint sa mga dilawan katulad ni Acuzar na in-law ni Ochoa na dating appointee ni Little President ni Noynoy Aquino. Okay? Sino-sino pa ang mga dilawan na in-appoint ninyo? Si Recto.
Ang dami pang dilawan, I can go on and on and on and on. Pero yung narrative mo, Sandro, dahil utos ng nanay mo, o train ka ni Butod Tambaluslos, you call Tambaluslos Butod kasi dako man tinaiba. Okay? So, Butod Tambaluslos, yan ang mentor mo. Naalala ko, nung in-interview kita, na kay Martin Tambaluslos Butod ka, nag-training. So, tinuruan ka kung paano magsinungaling, kung paano mangamkam at kumubra sa mga kickback diyan sa mga proyekto sa iba't ibang ahensya sa gobyerno, lalo na ang DPWH. Kasabwat ang mga aliporis mo, diyan ang mga chief of staff mo, lahat ng mga nayupak na yan na nagpatayo ng bahay. Dahil sa kamkam na pera ng bayan na ang mga tiyunganga niyan ay may amoy syotok dahil naamoy ko yan. Seriously. You know, yung mga tao ni Sandro sa paligid niya, mga amoy syotok ang mga tiyunganga. Pero may mga bagong bahay in less than a year nung umupo si Pulburon. See that? Ano sinasabi mo? Dahil sa mga dilawan, you know, sabi niya, ang only chance na makabalik sila ay pag-awayin ang DDS at BBM. Chararat! Nakita mo yung nanay mo? Nakita mo yung sentiments, yung real? Na tinatanong ang nanay mo kung anong masasabi niya. Nag-usap na ba sila ni Inday Sara? Anong ginawa ng nanay mong Pulburonic at laklakera? Tumakbo. Nakita mo yung nanay mo nung nag-send off papuntang Vietnam sila. Anong ginawa niya? Nagganon-ganon doon na mukhang sabog. Ngayon, sisisihin mo mga dilawan. Ang nanay mo ang tunay na dilawan. Kayo, dilawan, pulawan. You're not for the people. You are for yourself. For your kam-kam. Anong pinagsasabi mo na dilawan? Magkakampi na nga kayo eh. Gagawin mo pang syunga ang tawat. Just to maintain the Duterte, you know? Yung Duterte, okay pa rin BBM. Julul, maniniwala ba kayo doon, mga DDS? United ang dilawan. Kayo ang nagsanib po. Kaya huwag mo idamay-damay yung mga sinasabi mong dilawan dahil magkakakulay kayo. O, sabi pa ng Ginayupak, para daw magkaroon ng chance na makabalik ang mga dilawan. Sabi niya, syempre, ang result daw nung 31.8, yun na, alam naman natin na nakapag naulit na yung eleksyon, hindi na sila makabalik. Hoy, sagutin nyo ng nanay mong Butod ang pakikipagsabwatan niya, sagutin niya ang signed affidavit na final ni Glenn Chong sa COMELEC na ang nanay mo ay kasabwat kasama si Ivan Oy at si Hubert Ibarra. Okay? Diyan sa Office of the Executive Secretary. Nakasabwat sa Smartmatic. Bakit ang nanay mo bahag pa rin ang kipay na hindi makasuhan si Glenn Chong, na hindi totoong binoto ang tatay mong undercutting o underpulburon ng 31.8 million dahil nga nakipagsabwatan sa Smartmatic based on the signed affidavit ni Attorney Glenn Chong na hindi pa rin sinasagot ng ina mong Butod. Kaya itigil mo yung drama-drama mo. Walang ang karisma sa tao dahil, you know, sabi na rin ni Glenn Chong na ginamit ng nanay mo ang Smartmatic na ipanalo ka sa first district ng Ilocos Norte, giatay ka. Okay? Tapos sabi niya, may nakikita, pabulol-bul bang gago, may nakikita naman ko na interview, sabi niya, yung BBM, yung mga DDM, mga palangga, yung mga dilawan daw, ay pinag-iwalay ang BBM, you know, DDS, para daw to create, okay? We create division. Oy, nung sinumpa ko kayong lahat, dahil kayo ay mambubudol, nung sinimulan kong magpalit at magsalita tungkol sa babaeng ahas, magpalit ako ng profile picture na Malacanang na puno-puno ng ahas, walang nagsalita na dilawan against you, walang nagsalita na Duterte against you, ako ang nagsalita dahil yun ang nakikita kong pambababoy nyo at pambubudol nyo sa pangako ng nanay mo na ayusin niya ang COMELEC at magtatalaga siya ng mga taong tuluyang linisin ang katiwalaan sa COMELEC. Pero anong tinalaga ng nanay mo? Si George Garcia, okay, nakasabwat niya sa kanyang panggagago sa Pilipino. Okay? Ano pa sabi ni Sandro? Sa totoo lang, resulta ng 2022, you know, napakalaking agwat. Yun na nga. Dahil sa pandaraya ng nanay mo pambubudol. Ngayon, sabi niya, it's normal naman. You know what? This is bull. You know, this is BS. You know, kasi gusto niyang sabihin
na ang Duterte at Marcos ay buo pa. Mga palangga, hindi kailangan pagsalita ang mga dilawan, nakalahi nila, nakaalyado nila, about dyan sa gulo-gulo ng Duterte at Marcos, between Sara at nanay niya. Dahil ang nanay niya mismong bigatla ang tumatakbo-takbo na parang yung kipay, sinisili-silihan para magtakbo-takbo doon sa Chinese New Year. At magmukhang syunga doon sa send-off, to Vietnam. Di ba la, Angie? Ara kada? Oh. Yeah, sabi ni Lord, help our nation. Then what? Tama na to. Lubog na natin yung mga Marcos. Araneta Marcos sa Romualdez. Okay? Ilubog na natin sila. Okay? Dahil sila ang punot dulo, magpalit na tayo ng ibang pangalan. Pwede ba Maharlika naman? Maharlika naman palangga para maiba naman. Alright? Okay? Ay, nako. Saga, read ba more? Ha, ha, ha. Kabuto, kabot, sabi ni Palangga. Basta't Marcos never again. Lahat naman tayo ay, sabi natin, may ganting pala naman tayo kung sino tayo sa Diyos. Yeah, Palangga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Hindi tayo pwede magdasal lang, oy Lord, sana mawala na sila. We have to act. That's why we have to get up, speak up, and pick them up. Dahil sa mga kapangyarihan ng inyong mga kamay at mga boses, nakasalalay ang tunay na pagbangon ng Pilipinas, hindi sa kapangyarihan ni Kuting, ni Ander Kuting, ni Ander Pulboronic, at ni Buton. Sobra na po ang ginagawa sa atin at nakakasulasok na ang kadyotahan ni Lisa at the rest. Alam mo, nakita nyo naman na pinagyayabang nila na they are powerful. Ang akala ni Lisa, ang ginagastos nila ay pera niya. Malapit na yan Hindi ako titigil dito hanggat hindi natin nakikita na ang national problem o pinaka-dangerous na nasumisira sa ating kinabukasan na si Butod ay pumantay ang kanyang paa. Dahil hanggat kumikisay-kisay yan, patuloy na mag-asik ng lagim sa taong bayan. Kaya hanggat hindi natin nakikita ang kinakarma yan, inaaratay at pumantay ang kanyang mga paa sa kanyang kahayupan, kasakiman, hindi kailanman titigil ang babaeng yan kahit mawala pa sa power. Gagamitin niya ang mga nilunok niyang pera ng kababayan, kaya siya naging butod para magbayad ng mga tao para manggipit ng mga katulad nyo, manggurgur. What's gurgur? That's an Ilonggo word, sabi ni Jessie. Para manggurgur at para tayo ay patahimikin. But again, hindi po tayo tatahimik hanggang sa huling patak ng dugo. Kung anong pinaglaban ni Graciano Lopez Haina na isang Ilonggo sa mga priling butod, kailangan natin siyang tularan hanggat sa huling hininga natin.